umaga po sa ating lahat. Mga kapatid. Amen. Salamat sa Lord, ulit tayo nakita-kita. Grabe, lalaki ng tao rito. Pero natutuwa ako sa inyo, no? Meron kayo magaling mag-basketball dito, si Brother Dixon. Saka si Brother Randy. Parang gusto ko magkaroon ng, ng exhibition yung Nabotas Church, tsaka to eh. Pero let's see na. Purihin ng Panginoon sa natapos at naging successful na gawain kahapon sa Philippine Correctional for Women. Or ang tawag ngayon doon ay Correctional Institute for Women sa AW. Praise God dahil marami nakakilala ko Lord. Nakausap kami doon at alam nyo, milagro yung ang daming ng gulo, ang daming grabe talaga. Parang hindi matutuloy. Kasi 3 days ako confirm na, nasa Russia pa lang ako, nag-submit na ako ng lahat ng instrument na ipapasok. Sound system team, nag-arkila kami. So, 2 set ng equipment ang ipinasok namin, inaprubahan. Ngayon, 3 days before ng concert, tinawagan ako ng correctional at binabago yung schedule. Binago. Monday, morning na raw kami at hindi na hapon. Teka, sabi ko, parang last minute. Tapos, ang pag-set pala ng equipment, kasi ang nirentahan ko ang equipment is pang-stadium. No? Pang-stadium. Kasi gusto ko makarinig. Kasi yun 3,000 inmates. Pero 10,000 na ngayon, hindi lang naging official kasi lumaki na. So, maraming naka-attend, pero maraming hindi rin naka-attend. Kasi may mga building na close, hindi pinalabas yung iba. Pero majority ng mga nasa maximum prison, nakalabas at naka-attend. Minor lang yung mga nasa medium. Ang medium prisons, yun yung maiksi lang yung sentensya, mga 30 years, 20 years. Kukulong sila na gano'n. Pero imagine yung 20 years, maiksi sa tingin nila, pero mahaba yun, no? Kung makulong ka ng 20, paglabas mo, 50 ka na. Yung life sentence naman is no figure. So, kasi baka pwedeng doon ka na mamatay, pero pagka nahabag sa iyo ang Diyos, pwede ka makalaya. No? Mabigyan ka ng parol. So, ganoon ang situation doon. So, nung nandun na kami sa gate, pinapasok na yung sound system. Alam niyo yung gitara, hindi pwedeng papasukin. Kasi yung final listing na na-approve at nandun doon sa gate, isang sound system lang. Yung gitara, mga amplifier, wala. Sabi ko, sir, sabi, ito lang po ang pwede papasukin. Yung gitara nyo, hindi. Lahat ng gitara, hindi. Sabi ko ba? Sabi ko, sir, paano kami kakanta? Pasensya na kasi, yun lang na-approve. Sabi ko, baka pwede tawagin niya yung management. Ito, tinawagan, pinaradyo, pinarinig pa sa akin. Kung ano lang, yung nandyan, sa listing na yan, na-approve, yun lang ang papapasukin. Alam niyo, ninervous ako Pero kaisa niyo ako sa fasting. Nag-fasting kayo kahapon. Fasting din ako kahapon. Pero sila pastor, sabi ko, umalis na kayo at kumain. Pero bago yun, sabi ko, Brad, pastor, mag-pray muna tayo. Mag-pray kayo dyan kasi ayaw papasukin yung gitara. Yun lang kasi doon yung listing na na-approve. Pero nakapag-submit ako 1 month before. So, nag-pray sila at ako naman nandun sa gate, nakipag-usap pa rin. Ayun, to make the long story short, i-review nila yung email, nakita, pero hindi pa rin tinanggap. Ang ginawa sa amin, pinagsulat tayo, di ba? Sige, pakisulat na lang po idadagdag nyo rito, mga gitara, amplifiers. And, pinapasok na kami. Pagdating pa lang, alam nyo, may nanggugulo habang kinakabit yung sound system. Meron doong police na electrical in charge. No? Siguro, graduate siya ng engineering ng electrical. Pagkatapos, naging police. Sabi niya, sir, ang lalaki ng equipment na dala nyo, puro high-powered yan. Baka po mag-trip po ang aming kuryente kasi yung naka-assign dyan sa stage na yan, 20 amperes lang. Ang kulit niya ron, parang ini-intervene, ini-interrupt yung mga nag-install. Sabi ko, ganito na lang, papatay namin lahat ng ilaw at yung 3 electric pan na malalaki. Tapos yung mga nakaupo doon, kasi wala na sila pastor dyan, sila pastor ka, ako muna yung nakipag-usap. Sabi ko, okay lang mo ba sa inyo, walang ventilador? Kahit mainit.
Okay sa amin. Kahit walang electric fan. So, pinatay ko at pinalis yung ventilator. Kasi malaki. Tapos maingay. Ayun na po, nakapag-umpisa ang gawain, nakapag-share ng gospel, nakakanta kami ng first 5 songs. Alam nyo, nung una, ayaw pa kami payagan talaga eh. Kasi baka raw matulad sa dating concert, yung naunang concert na napakaingay. At hindi mo maintindihan yung lyrics. Pagkatapos nagliparan daw yung mga papel sa opisina dahil sa lakas. Eh, mas malalaki daw yung equipment na dala namin. Baka pag sumabog daw ulit yung mga papel. Ewan ko kung totoo yung kwento nila. Pero sabi ko, ang kanta po ng bandang karaniwan ay hindi po mga heavy rock. Ano po ito? Gospel song. At parang folk songs lang. Bagaman live band. So, ang hirap mag-explain, ano? Pero ayun nga, alam ko, bahala si Lolo. Hanggang sa nakapag-concert ko na yan. To make the long story short again. Natapos yung concert, in-approach ako nung in-charge, sabi, baka pwedeng ulitin nyo yung concert nyo sa medium prison. Mas malaki pala yung medium. Akala ko malaki na yung maximum prison eh. Yung pala, mas marami nakakulong na may figure yung kanilang sentensya. Alam niyo mga kapatid, masarap mag-share ng gospel sa loob ng kulungan. Kasi mabait ng tao. Very responsive sila pagdating sa Panginoon. Na-meet ko rin ng personal at nakausap si Dennis Cornejo. Kilala niyo si Dennis Cornejo? No? Ayun, na-meet ko siya, nakamayan. Kung hindi niyo siya kilala, sila yung nagpapupog kay Bong Arabaro. Sila ni Cedric. Si Cedric nakakulong sa Muntinlupa. At naging Christian siya ron. At nakita ko yung kanyang pag-response nung nagsishare ng gospel si Pastor Boy Bonus. Si Pastor Boy Bonus yung aming partner sa pag-share. Siya po ay killer. Hired killer, marami siyang napatay. Pero ginagamit siya ngayon ng Panginoon sa pag-share ng gospel. If God will, sana ma-invite ko siya rin sa JCPLS. Makapag-share siya kung paano siya pumatay, kung paano mapatay, kung paano tinotorture sa kulungan. No? Ang hirap ng kanyang naging buhay. Pero, ang ganda po ng testimony niya na nakakapagdala ng maraming kaluluwa sa Lord. So yun po, alam niyo, pag nandun kayo sa kulungan at nung may nag-share, mararamdaman niyo ang kapangyarihan ng Lord, very unlimited. Very unlimited. Kayang magbago ng kahit gaano kasama na tao. Hindi natin siya nakikita, pero yung kanyang power is still working. No? Talagang very powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. Nandun din si Nova Princess, Paluhino. No? Kilala niyo yan? Yung anak ni Paluhino na napatay. Nandun siya, kaya lang hindi siya nag-join dun sa church. Pero interested daw siya sa gospel. Kasi sumabay yung Catholic na gawain eh. Hindi ko alam kung anong parang sinasabotahe. So, may concert, may gawain din ng Catholic. Pero praise the Lord kasi nanalo, nagwagi ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. At yun nga po, magkakaroon din ng concert doon pero hindi pa ako nag-agree sa date kasi may pa-prioritize kami concert sa Baseco Tondo. Yung lugar na yun ng Baseco Tondo ay lugar ng mga mga perador. Maraming perador doon. Very crowded area. Pero hindi tayo pwedeng mamili ng lugar. No? Katulad nyo, ako nabibilang sa inyo kasi yung payon, dinadayo nyo, nagkaroon ng gawain doon sa San Lorenzo. Hindi ko pa nakabisita yung iba eh. Ano ba yung lugar na mataas? Makantog. Sa Makantog. Iyayaya ko nilang pastor doon. Nalakad ako kami ng 3 oras. Okay, sabi ko maganda yun. So someday siguro makakabisita ako. Okay, ang ating pong mensahe ay nasa Mark 8. Mark 8. 36 to 38. Pero bago ako magsimula, nais ko po kumanta. Okay na po ba kumanta? At may ginawa akong kanta na ang pamagat ay aanihin ko ang yaman. At yung pangalawang kanta ay pamagat pera. Okay, lahat naman tayo gusto ng pera, diba? Pero huwag nating mahalin. Let's enjoy the money, but don't love the money. Because according to 1 Peter 6:10, the love of money is the root of all evil. May
Na-interview ako doon habang kami mag-concert at sila nakakulong, majority droga case eh. Sabi ko, ba't pinasok niya yung droga? Pastor, magandang business. Magandang negosyo lang talaga yung droga kasi malaking kumita. At ang bilis ibenta. Sabi niya sa akin, Pastor, pag binagsakan ako ng ilang kilo, bilis ko ma-distribute. Tapos ang bilis ng cash, bawal utang eh. Sa droga. Bawal utang kasi pwede lang ipatira, hindi ka nagbayad. So lahat, pagka binigyan niya ng droga, bayad agad, cash. Sabi niya, sarap na business. Kaya lang, ano ng kanyang buhay ngayon, naging ending niya. Pero sabi nga, ano man daw ang naging nangyari sa buhay niya, isa ang kanyang ipinagpapasalamat ng matindi. Nakilala niya si Lord sa kulungan. Yung Romans 8:28, ano sabi doon? Everything works together for good, for those who love God, and those who are called according to His purpose. So may pagkakataon na parang may mali kang decision sa buhay, pero yung pala inalaw yun ng Lord para maging closer ka sa Kanya. Naniniwala kayo ron? May mga tao na nakakagawa ng mga kasalanan, hindi nila alam, hindi nila gusto. Pero nagagawa, no? Ipinahintulot ng Diyos para mapalapit ka sa Panginoon. At doon mo ma-realize, mali pala yung ginawa mo, mali pala yung nagawa ko, at yung pala nais ng Lord, mapunta ka sa Kanya. Pakinggan mo ang
ay pera ang pamagat. Kasi ito sa naawit namin doon sa correctional. At hindi pa ito nare-record. I'm praying na sana ma-record namin at marinig ng mga politicians, ano? Alam niyo kung kaya matindi yung corruption sa Pilipinas because they love money more than God. So, pag nakilala nila ng totoo si Lord Jesus, maiiba yung concept ng kanilang mind, yung kanilang heart. Instead na maging focus ay pera, yung mahalin mo si Lord. Pag namahal mo si Lord, katulad nito, kung hindi nyo mahal si Lord, mas masarap matulog. Diba? Lalo Sunday. Pero because you love the Lord God more than anything else, the reason why you're here, and kung naman nakakantok minsan yung nakaupo ka dyan ng matagal, pero because you love the Lord, nag-i-stay kayo hanggang matapos ang gawain. Amen. Hallelujah. Dahil ang pera ay hindi
Sige tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat at muli dinako niyo kami sa lugar na ito na bahay-sambahan para makinig niyo yung salita. Higit sa lahat, Lord, buksan niyo ang aming pangunawa, puso at isip. Maunawaan namin ang mensahe, Panginoon, na nais niyo ipahatid sa amin ngayon. At sa paglabas namin dito, Lord, tulungan niyo kami na maipabuhay namin ang inyong salita. Para kami mag-ilaw, maraming makakilala sa inyo, mag-iwanag kami, Panginoon, sa harapan ng mga taong kapaligid sa amin. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen. Sarap matulog sa Lord. Kagabi, sarap ng tulog ko eh. Naalala ko si sister yung nagsabi ng meron kang hirap na matulog, kapatid. Ganyan ako noon. Kaya nag-bisyo ako, ang sarap kasi matulog pag nalasing. Takot ako matulog naman noon, kaya hindi ako inaantok. Takot ako matulog kasi pag malayo ka sa Lord, takot ka matulog. Baka di ka na magising. Ewan ko kung naranasan niyo. I experienced that. Pag sumasapit na yung gabi, nininervyos ako. Hindi ko alam kung magigising pa ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero salamat sa Lord kasi nung sinuko ko na yung buhay ko sa Panginoon, nandiyan maraming problema pero kailangan ko itulog. Kung nabasa niyo yung verse sa Bible na si Jesus inabot ng bagyo, yung bangka inabot ng bagyo, lahat ng alagad na taranta, si Jesus tulog. May tinuturo ang Panginoon dun eh, matulog yan eh. Pero ang tao, pagka may iniisip ang hirap matulog, di ba? Pero sarap itulog pala pag may problema. Kasi pag ang tao may problema, hindi ka natulog, pwede kang mapatira ng utang. Pwede kang mabali. Maraming tao nag-detect na anxiety pills at saka sleeping pills. Pero nakakalima ka na, kapatid. Tama? Nakakalimang piraso ka. Sana hiningi mo sa Lord na paano kayo pagalingin ka sa issue na yan. Kasi si Heath Ledger, kilala niyo si Heath Ledger? Yung kumanap ng Batman? Joker? Artista. Oh, bago niya matanggap yung kanyang award na Best Supporting Actor, namatay siya. February 30 yun. Hindi ako nagkakamali. Namatay siya kasi nakapag-take siya ng sleeping pills ng sobra. Na-overdose. Yun din yung issue ni Michael Jackson. Sabi naman nila, may nabya yun. Pero, pag ikaw ay nasa Panginoon, masarap ibigay lahat ng iyong alalahanin kay God. At pwede ka niyang pag-ibig kasi walang imposible sa Panginoon. Ang pamagat ng ating mensahe is, love God, be of good health, parang related dito sa mga problema sa health, no? And hate the money. Tinatakil ko lagi yung money kasi maraming church ang nag-collapse, maraming pastor ang nag-i-struggle when it comes to money. Pero huli ko na yun. Love God. Why? Because this is the important commandment in the Bible. Binasa natin, basahin natin ang Mark 8. What does the one that in the world yet loses life? Sige, ito po. Okay, nandiyan sa inyo, no? Basahin ko sa Tagalog sa aking Bible. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Anong may babayad ng tao para nga ibalik ang kanyang buhay? Kapag sino man ay nahiyang kumilala sa akin, sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan, at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama, kasama ang mga banal na anghel. Pagpalain ng Panginoon ang ating natunghayan, ang ating nabasa. Okay, sino rito ang tumanggap ka sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Taas kamay. Praise the Lord. So walang bago, walang bisita, walang sympathizer pala, kung ngayon lang naka-attend. Okay, praise the Lord. Love God, be of good health, and hate the money. Bakit mas importante yung mahalin natin ng Diyos? Unang-una, ito ay unang pinakamahalagang utos sa Mark 12:30-31. No, may nagtanong doon.
May nagtanong sa Panginoon na isang iskriba, magaling sa kautusan, ano ang pinakamahalagang utos? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos, makinig ka Israel. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ano pa? Ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Bakit nais ng Lord? Sinabi yun ng Panginoon na mahalin natin ng higit ang Diyos. Sino bang gumawa sa atin? Sino nagbigay sa atin ng buhay? Diyos. Maybe God used our parents, no? They made love. They met each other para tayo may silang. But actually, it is God's plan for us to be born. Ang Diyos ang nagtakda noon. Pag tingnan nyo ang paglikha ng mundo, sa Genesis, ang lahat ng bagay nilikha ng Diyos, it by words only, no? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng halaman, magkaroon ng dagat, tubig. Salita lang ang ginamit ng Diyos. But when it comes in creating human beings, anong ginawa niya? He formed a dust, from dust, no? He formed a human from dust. Galing tayo sa alabok. Very special tayo. Pagka-form niya ng tao sa alabok, sabi niya doon ano? Let's make man in our image. Kamukha tayo. Kahawig tayo ng Diyos. May dalawang paa, dalawang kamay, ganitong walang pangit. No? Lahat maganda, lahat guwapo. Pagkatapos anong special doon? Hiningahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nostril. So may taglay tayong hininga galing sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo yung Diyos because He was the one who created us. Pag mahal mo ang Diyos, magagawa mo ang kanyang commands. Sabi ni Jesus sa John 14:15, if you love me, do what I say. Kung mahal mo raw ang Panginoong Jesus, dapat gawin mo ang kanyang inuutos. Maraming utos ang Lord. Sabi ng maraming scholars, okay, we have been saved by grace, tama? At yung mga kautusan sa Old Testament is, sabi daw utos yun noon, we are now living by grace, which is correct. Basahin mo ngayon yung utos ng Panginoon sa Matthew chapter 5. So, hindi ko na babasahin, mahaba yun. Mabigat. Okay, bigyan ko kayo ng example, mabigat. Sabi ng Panginoong Jesus, pag tumingin ka na may pagnanasa sa isang babae, nakiapid ka na. Mabigat, hindi. Hindi mo pa ginagalaw eh. Tama? Hindi mo pa ginagalaw yung babae, tumingin ka lang, pinagnasaan mo, nagkasala ka na kagad. Ganun kabigat ang turo ng Panginoong Jesus. Kaya, sino yung mga may asawa dito? Be faithful to your wife. Mahalin niyo asawa niyo. Kahit minsan ang asawa natin ay talagang napakabait. Kaagin natin mahalin. Amen? Kasi, mabait yan, mas mabait tayo. Sila nagbabudget, tanggap ng sahod. Tayo naman, tagabigay lang eh. Sila sumasalo ng problema, paano ito babudgetin? Ibigay ng pamasahe si Mister. Kasi ako po nagtatrabaho ko pero wala akong sahod. Si Mrs. ang taga-sahod. Yung nag-share si Sister na ang kanyang magulang may nakakalimot na, ano ba tawag doon? Dementia. Dementia? Mrs. ko minsan may ganun eh. Pero pag sahod, ang bilis makaalala. No? Ang bilis, katapusan na. Grabe na, natutuwa naman ako pag gano'n. Masaya ako pag masaya asawa ko. Dapat gano'n din tayo mga kalalakihan. Be happy. Pag nakita natin ang asawa natin, masaya. Huwag natin masakitan yan. Amen. Kasi, tungkulin natin mga kalalakihan ang mahalin. Amen. Ayoko nang masahe. Pero sabi sa Bible, mahalin mo yung asawa, hindi sinabing unawain. Hindi mo maunawain yan. Iba nagpalaki yan. Iba nanay tatay yan. Hindi ikaw. Hindi nanay tatay mo. Kaya sabi sa Bible, mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Pag minahal mo yan, mauunawaan mo.
Balik tayo dun sa verse, sabi, mahalin mo ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, magagawa mo ang kanyang utos. Pag minahal mo ang Diyos, matututo kang gumising ng maaga kahit kulang ka sa tulog, magpipray ka. Pag mahal mo ang Diyos, kahit marami kang ginagawa, magbibigay ka ng time para magbasa ng Bible. Kasi mahal mo ang Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, kahit pagod ka, kahit may overtime, pinag-overtime ka ng boss mo, sasabihin mo sa boss mo, boss, hindi ako papasok bukas kasi linggo, magsisimba ako. Kasi mahal mo ang Diyos. Sabihin ng boss mo, tatanggalin ka sa trabaho pag hindi ka pumasok ng linggo. Okay lang, boss. Mahal mo ang Diyos, puprovide lang ka ng Diyos ng tao. Proven yan, mga kapatid. Ako isang buhay na patotoo na minsan tumanggi. Sa araw ng linggo, hindi ako papasok. Pinagpala ako ng Lord. Manindigan kayo sa Panginoon. Pag binasa niyo yung Psalms 146, verse 4 to 6, nandun. Huwag kayong don't trust in human leaders. When they die, they all gone. All their plans, mawawala, sabi doon. Nung nakarang eleksyon, halos binabandera ko si BBM. Ngayon, ayaw ko na pumasok sa politics. Kasi ako binago ng Lord, dati nagdodroga, ayaw mo ngayon. Yung ating presidente, hindi ko alam. Makalay tayo, baka wala kayo narinig, ha? Let's focus on serving the Lord. Tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos to serve Him, to love Him, to preach the gospel para maraming maligtas na kaluluwa. Kabayaan natin yung mga politicians na yan, bahala sila dyan kung anong gusto nila lang mangyari. Pero alam nyo, kahit nagkakagulo ang bayan, kahit maraming korupsyon sa ating bayan, kapag ikaw ay nakapokus sa pagsiserve sa Panginoon, you are not affected ng korupsyon. Bibless ka ng Lord abundantly at wala makakapigil nun. Ako ito ni Mami Presi kanina na magkasama kami sa work. Dati ko siyang manager. Meron tong prayer na hindi ko makalimutan eh. Alam niyo, may girlfriend ako na pumunta doon sa office, di ba, ma'am? Maganda yun eh. Maganda yun. Pero mas maganda asawa ko kayo siya. Nakita lang, nung dumating si John, pinakilala ko ngayon, ma'am. Nagulat ako, sabi niya, ma'am, I pray nabigyan ka ng Lord ng tamang babae. Nagulat ako kasi naisip ko, hindi pa pala tamang babae. Pinaprayer niya sa akin, hindi ko makalimutan. At ito na ngayon, binigyan ako ng Lord ng mas tamang babae. Mas maganda. Kaysa, baka nanonood yun. Pero praise the Lord, kasi yung asawa ko ngayon, dating sugaro, dating nagsasabong, partner ko ngayon, sa babae yun. Imagine, walang maniniwalang nagsasabong ito at mahilig sa sugal. No? Pero ako yan. Yung anak ko, tinuturuan niya magsugal minsan. Kaya minsan pag walang ginagawa ito, nagyayaya magtongit. Tongit tayo! Pero walang namang pustahan. Ang salary ng natuto magpanaha, yung magulang. Pero yun, katuwaan na. Okay, pangalawa, having good health. Bakit importante? Why it is so vital or critical having a good health for every individual? Paano ka makakapag-serve kay Lord kung meron kang sakit? Okay, I understand those people who are already more than 50, 60 years old. But kung ikaw ay bata pa lang at medyo meron ka ng nararamdaman, that means you are abusing your health. If you love God, you will love yourself because that's the second commandment pag binasa natin yung dire-diretso. Mark 12:30-31. Balikan na po natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. The second, love yourself or love your neighbor as yourself. Paano mo inalagaan sarili mo? Pinapaliguan natin, pinapabanguhan, kain tayo ng masarap. No? Sino mahilig dito sa masarap at taas kamay? Alam mo si Brother Rice, mahilig sa masarap ito kasi very obvious. Si Brother Jan, ganun din. Mahilig din ako sa masarap, sa bulalo, lalo na, papaitan, lalo na. But, nung marami na akong naramdamang karamdaman, sakit, I started to get rid of the food. Kasi, masarap pala maglingkod sa Lord na walang nararamdaman sa katawan sa sakit. Masarap.
Magandang example, magandang halimbawa dyan para magkaroon ka ng good health. Yung Daniel, sa book of Daniel, makikita nyo rin yung hinahainan sila ng masarap na pagkain. Sino nagbabasa talaga ng Bible dito? Taas ang kamay? Sino nakabasa ng book of Daniel? Taas ang kamay? Konti lang. Sulit matataba, hindi magbabasa ng sasaktan yung mataba. Ako sabi niya, sana huwag na imbitahin to si Pastor Bob kasi apektado ako, pampihirap si Pastor Bob porque payak ko. Pero alam nyo, sobrang halaga magkaroon ng disiplina sa pagkain. Binabasa ko yung book of Daniel. Sister, huwag kayong magalit ha? Wala po akong ibig sabihin. Ito po ay para sa ating lahat. Meron talaga, malaking katawan. No? Na siguro lahi. Pero, sa book of Daniel, binibigyan sila ng pagkain. Kaya lang ang Israel, meron kautusan na yung katulad ng baboy, bawal yan. Yung mga islang nag-iibang kulay, bawal yan sa Bible. Katulad ng hipon, alimasag, bawal yan. Hindi ko yan naman maunawaan. Bakit bawal? Ba't pinagbawal to ng Diyos? Ang sarap. Paborito yung hipon, paborito ka ng alimasag. Papaitan, bawal ang mga laman loob. Binasa ko yung nandun sa may Deuteronomy patungkol sa pagkain. May conclusion doon si Lord. Sundin niyo yung pagkain na inuutos ko sa inyo. Pag sinunod niyo, nakakabang buhay niyo. Nabasa ko kay Daniel, binahainan sila ng pagkain ng hari. Anong pagkain ng hari? Masasarap, di ba? Pero sabi ni Daniel, sa kagustuhan niya hindi siya magkasala. Mas pinili niya yung gulay at tubig. Tapos nakipag-usap na doon sa in charge, sabi niya, gulay tubig lang bigay niyo sa amin. At pagparisin niyo kami. Pagparisin, pagharapin sila. Sabi ng in charge, natatakot lang ako sa hari pag hindi maganda yung naging resulta. Baka patayin ako, papupugutan ako ng ulo. Sabi niya, pagparisin niyo kami. So, yun ang nangyari. Binigyan sila ng tubig at gulay lang. At pag pinagpari sila, nakita ang kanilang mas maayos ang kanilang pangangatawan. Mas healthy. So, naging highly recommended sila pa sa hari. At alam niyo, nag-prosper sila. During sila ay, captive. Imagine, nabihag, yumaman, umasenso doon. Alipin sila doon, tutusin. No? Kapag ikaw ay may magandang kalusugan, mas mabibigyan mo ng kaluguran ng Panginoon or mapapapurihan sa pamamagitan ng iyong malusog na pangangatawan. Ito po ang prayer ni John sa kanyang kaibigan, no? Sa 3 John 1:2, na ipinagpray niya na sana bigyan ka ng Panginoon ng magandang kalusugan at magandang pangangatawan. Yun din ang prayer ko lagi sa aking mga manggagawa na magkaroon ng malakas at pasiglang pangangatawan. Bakit? Okay. Nagbibisyo kayo, di ba? Paano nyo akin din ang bundok kung hinihinga kayo? Di ba? Pero hindi ba kayo pastor ka, hindi hinihinga? Si brother dyan, sanay sa kakayatan. Nakasama ko to si brother dyan sa mga gawain sa Malaysia. Yung pagay nasa Malaysia. At naintindihan ko rin bakit gusto niya na umuwi nung makita na niya si Sister Milet. Kanya, pastor, uwi na ako. Doon ako magpapatuloy kay Lord. Sakto rin kasi may pandemic, nagkaroon ng great reset na tinatawag. At I thank the Lord. Hindi ko pinagpapasalamat yung pandemic kasi pandemic. Marami namatay, Pero ginamit yun ng Lord as a great reset para magkaroon ng parang panibagong simula Nakauwi kami, dito kami ulit sa paglingkod sa Lord. Bagaman, bumabalik-balik kami sa Malaysia katulad sa August, babalik kami rin ng family ko kasi anniversary ng church na kailangan namin daluhan at alalayan. So ganun po ang paglilingkod sa Lord. Nakakapagod, but masarap paglingkod sa Lord. Reminder ko lang, don't serve the Lord because it is a responsibility. Mapapagod ka. Let's go back to number 1. Love the Lord. Serve the Lord because you love Him. And you will enjoy serving the Lord. Pag naglingkod ka sa Lord dahil responsibility mo, you will get tired, my friend. Mapagod ka. Parang paglilingkod dyan sa amo mo
Pag faithful ka sa amo mo, tapos hindi ka na-increasean, resign. Di ba? Ganyan. Tagal ko na rito, faithful ako sa iyo, tapos walang increment, resign. Pero hindi ako nag-resign dahil maliit sa saving globe ba? Ninang, di ba? Tama ba, Ninang? Nilagay lang talaga siguro ng Lord na mag-abroad ako. At siguro yun ang way ng Lord na mag-abroad ako para makita ko itong mamit ko yung mapapangasawa ko. Kasi kayo nag-pray, Ninang eh. Nag-pray kasi siya, nabigyan ako ng tamang babae. Siguro kung nasa saving globe lang ako, ikaw magkakaroon ng tamang babae. So, nilagay ng Lord sa akin yung interest para mag-abroad. Nag-abroad ako, namit ko siya sa Saudi. Mahirap ay paliwanag ng angle ng buhay. Pero, pag binasa niyo ang Romans 8:28, everything works together for good. So, ano man nangyayari sa buhay natin, merong masama, pero in the end, magugulat ka, ito pala plano ng Lord. Ito pala ang plano niya sa akin. Yes. Nakaka-amaze. Amen? Okay, ano pa po? We can honor God sa pamamagitan ng ating malusog na pangangatawan. No? Sa 1 Corinthians 6:19-20, ang ating daw katawan ay ano? Espiritu, ay templo ng banal na Espiritu. Nabasa niyo na yun? Our body is a temple of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is dwelling in us. Dito siya. Kaya pansinin niyo, pag nakagawa kayo ng kasalanan, may conviction kayo nararamdaman. At nandun yung bago. Hindi nawawala kaligtasan mo. Nakagawa ka lang na hindi mo sinasadya. Then, but you will kneel down and, Lord, forgive me for what I have done. Then you will start again. The joy of your salvation will go back. The Lord will restore it. Kasi nandito tayo sa laman eh. Okay? Pero huwag nating abusuhin ang ating kaligtasan. Okay? Mga kapatid, let's not abuse our salvation. Kasi tandaan natin, may Matthew 7:21. Not everyone who calls me Lord, Lord or will enter into the kingdom of God. Only those who do the Father's will. Ano ang Father's will? Be holy, Leviticus 20. Be holy for I am holy. So ano ba po? It is a blessing having a good health. Meron kang good health, ito po ay pagpapala. Ano yung madalas sabihin ng marami? Health is wealth. Tama po? Having a good health is a blessing from God. Lagi na sasabi natin, may magandang pangangatawan, may pagpapala ng Lord. May magandang kalusugan, may pagpapala ng Lord. Kung ikaw ay malakas, may magandang kalusugan, yan po ay blessing na hindi kayang tumbasan ng pasalapi. Kasi maraming mayaman ang nagsasuffer sa iba't ibang sakit na hindi kayang bayaran ng salapi. Like cancer. No? Hindi. Ubusin mo yung pera mo. Pag hindi niluog ng Lord na gumaling ka, hindi ka gagaling. Maraming sakit. Sa hospital, pag kayo nakapag-evangelize, nakabisita kayo doon, makakakita kayo ng mga tao na may karamdaman na hindi gumagaling. Yung ate ko, may pangalan kaming kapatid na may epilepsy. No, dinadala namin siya every 3 months sa Jose Reyes para ipa-check up kasi nagme-maintenance siya ng gamot sa utak. Yung gamot sa utak na yan is phenobarbital. Na pagka hindi yan tinig, para siyang patay na buhay. O collapse, nagsisisure. Pag nag-take naman siya noon at nasobrahan, para siyang baliw. No? So, hindi ko alam bakit nangyari yun sa amin. But I believe that it happened because para wala kaming ipagyabang. Na ang ipagyayabang namin at ipagmamalaki ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Masarap ibandera si Jesus. Huwag nating ikakahiya. Saan man tayo dalhin ng Panginoon? Ibandera mo na nakilala mo ang Panginoong Jesus at kailangan din yun ng iyong kakilala. I-reject ka man niya. Hindi naman ikaw ni-reject niya kundi si Jesus. May pagkakataon na mapapahiya ka, it's okay. It's part of Christian life. Na minsan mapahiya tayo. Pero okay lang, ang mahalaga na share mo yung gospel. Pagdating ng araw na kinuha na siya ng Lord, isusumbat yun ng Lord kapag nireject mo. Okay, yung last. Ending na po tayo, malapit na.
Sana labas natin. Pamuhin natin ang ating narinig. Amen. Hate the money. Okay. We all know that we need money in our daily lives. Tama? Money is very vital in our life. Without money, you cannot buy your needs. Mahirap yung tao walang kapera-pera. Pangit yung nangihingi. Pangit yung umaasa. Paano ka magsisiyat ng gospel na ang Panginoong mong Diyos ay makapangyarihan kung wala ka? Sabi ni Sister, real talk. Okay, let's talk about reality. Hate the money. Okay, kailangan mo ng pera, enjoy it. But don't love it. Okay? 1 Timothy 6:10, the root of all evils, the love of money is the root of all evil. Maraming tao ang nasa black. Buksan ko natin. Marami daw tao ang nasa black dyan dahil dyan sa pag-ibig sa sarili. And we will end on this verse. 1 Timothy 6:10. 1 Timothy 6:10. Saan nga ba yun? Alam. 1 Timothy kasi kalawang Timothy para 6:10. Ito sabi dito po. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadap sa paghihirap ng loob. Meron ako mahal na kaibigan. Dati siyang pastor. Dito chismis kasi patotoo. After nilang makasal, pinayagan yung asawa niya mag-abroad. Yes. Okay, hindi lang kumani. Kasi kailangan. Problema may nawasak sila. At nagkaroon ng kaya-kaya mag. Okay, kasi kailangan daw ng pera. Pero nangyari na humaling na sa pera yung kanyang business. Kasi nga naman daw, sa kanyang pagpapastor, hindi niya mabili yung gusto. Lahas, ano ba? Normal sa babae yun. Alam po, pero sabi nga niya, yun yung nakalagay sa Bible, maraming nasa dark sa sakit ng kalooban dahil sa pag-ibig sa sarili. We need money. We can enjoy it. Ngayon, kung binigyan ka naman ng Diyos ng buhay na simple lang, enjoy the life. Enjoy the life that we have. Kahit sometimes ang ating pera ay sakto lang. Sakto. Why? Hindi naman dito buhay natin eh. Saan ba buhay natin? Sa langit. Kung binigyan ka ng Diyos ng business at binigyan ka ng pagkakataon ng Lord na yumaman, grabe, enjoy it. And be a channel of blessing. Maging channel ka ng blessing pag pinayakan ka ng Lord. Masarap din naman yumaman. Masarap din naman maging maghirap. No? Bakit? Lalo mong nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Because you are living by faith. Ano ba? Ano bang naghihintay na meron tayo? Anong naghihintay? Pag tayo yung punta sa langit. Pag binasa niyo yung Revelation 21, alam ko, bihira rito ang nagbabasa ng Revelation. Basahin niyo yung Revelation 21. Nandoon, ang iba't ibang bato na nasa langit. At sabi doon, sa Revelation 21:21, ang kalye na lalakaran natin is pure gold. Yung pure gold na nakikita niyo dito, grocery lang naman. Ikaw pa maglalabas ng pera. Wala kang makukuhang ginto. Wala yan. Hindi yan pure gold. Sa langit, pag pumanaw na tayo at kinuha na tayo ng Lord,
you will experience there the pure gold. Paglabas mo ng tirahan mo na maraming diamante, paglabas mo, ginto yung daanan. Kaya bawal ang magnanakaw. Kasi baka sinsilin. No? Kaya dito pa lang, i-practice natin yung sa oras, huwag tayo magnakaw sa company, sa church, maging tapat tayo sa pagtatay, sa Panginoon. That's the secret to blessing. You want to be blessed? Okay? That's the only commandment we challenge. Malakay 3:10, give your whole tithe. Test me on this. If I will not open the floodgates or the windows. Ilang pintana rito, ang dami, isa pinto. No? Test this. Test the Lord, sabi niya. Kung hindi daw niya, buksan ang durong nawa sa langit. Revelation 20:21, ang ating lalakaran ay ginto. Ang langit po, habang piniprepare ko yung message ko kanina, mag-i-end na po tayo na. Gusto ko lang talakayin ito. Sa Revelation chapter 21, let me open this. Sa verse 15. Meron daw anghel doon, may dalang panukat. Okay, ha? Ang anghel na nagsalita sa akin na may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang pinto at pader. Parisukat ang lungsod, kung ano ang haba ay siya ring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, meron kang sukat na ano, 2,400 kilometers, yun din daw ang luwang. Pag binultiply mo siya, magiging ano siya, 5,760,000 square kilometers. Kinumpare ko siya sa mga bansa, mas malaki siya sa United States. Kasi ang United States ay 3,796,742 lang. Mas maliit siya sa Canada kasi ang Canada is 9.9 million square kilometers. So ang langit ay 5,760,000 square kilometers. Anong sukat ng Pilipinas? 300,000 square kilometers. Pero marami pa tayong bakanting lote. Tama? Marami pa bakanting lote. Kinakamkam ni Villar City. Wala ko pinamit na pangalan kasi nakalive eh. Hahantingin ako. Okay. Ang ating motherland ay nagsusukat lang ng 300,000 square kilometers. Pero imagine niyo yung langit. 5,760,000 square kilometers. Napakalaki. Mas maliit lang siya sa mas malaki siya sa US, mas maliit sa Canada. Alam niyo yung bansa ng US at Canada? They keep on inviting migrants. No? Anong kanilang ads? Advertisement. Quality life. Tama? Quality life talaga daw dun. Literally, that temporary. Literally, temporary life and temporary. Okay? Keep on loving your God, then you will experience the quality life kahit simple lang buhay mo rito. Why? Magkakaroon ka ng joy. Alam niyo yun? Masarap yung meron kang kagalakan from within. You're not happy because you have a new cellphone. You're not happy because ang dami mong pera. You are not happy because meron kang kotse, but you are happy because you have the joy because of the Lord. Ang Jerusalem ay parisukat. Tama? Inangkin dito eh. Parisukat daw ang luwang, haba yun din ang 2,400 km, yun ang haba, yun din ang luwang. Yun din ang taas. So, hindi na bilog. So, yung mga nasa impyerno, hindi pwede maglakbay palangit. So, kung nilagay ka ng Diyos sa impyerno, kasi nireject mo si Jesus, nandun ka sa baba, 2,400 kilometers yung taas. Imagine niyo yung layo nun. Totally, completely, hiwalay sa Diyos ang taong walang Panginoong Jesus. So, parisukat na, ano siya? Cube na, naka-cube ang langit. Hindi na bilog. So, ibig sabihin, yung nasa taas, if you are in heaven, nandito ka sa top,
There's no chance na pumunta ka sa hell. Kasi may bakod. Ano ang sukat ng bakod? Ano ang taas? 216 feet. Yun ang taas. So, it's a blessing ng ating earth is below. You can go anywhere. Pabilog eh. Nakikita mo yung pag ikaw ay nakasakay ng aeroplano, pag nasa altitude ka ng 44,000 feet. Tapos nandoon siya sa, makikita mo sa screen, kita mo yung parang bilog. Marami dito nakasakay na ng aeroplano, no? Parang bilog talaga siya. No? Pero ang langit, imagine mo ay cube na. Madali lang naman pumunta sa langit. If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, then enjoy the suffering. Kasi may suffering dito eh. Enjoy it. Kapatid, lahat tayo may suffering sa buhay. Iba-iba lang. Meron sa emotion, meron sa health, sa family, struggle sa friends, sa company. It's okay. Everything is temporary. It will end someday. It will end if God's will, kinuha ka na ng Lord. It will end if someday dumating na si Jesus. Like Pastor Jolly, he is now enjoying in heaven. My parents also, they are now enjoying in the presence of the Lord. Pag umakit ako ng kanungay, masaya ako umakyat, pero lagi ako dumadaan sa inyong church. Pag hindi ko maiakit yung sasakyan, nakakaramdam ako ng lungkot kasi si Pastor Jolly, madalas inaabangan ako doon. Pastor, kape muna tayo dito. Sarap maglakad doon, kahit madilim. Huwag tayo matakot sa dilim, because the Lord is always with us. Mga kapatid, masarap sa Panginoon. Sobrang sarap. I can say that kasi yun ang aking nararamdaman. Nakakapagod, maglingkod sa Lord, gigising ka ng maaga, pag may invitation ka, mag-i-speak ka, tulad ng concert kahapon, ang aga-aga namin, no? Yung talon, natapos ng hapon, ang sarap naman matulog. Tapos gising ka ng uli ng umaga. Ako kasi meron na akong tinatawag na body clock. 4 o'clock, dilat na yung mata ko, para na akong zombie, di na ako makatulog. Then, that's the time na pwede ka mag-pray. Because you love the Lord, spend sometimes you pray. Salamatan mo sa Lord, thank you for another life. I know it's temporary. Even this day is temporary because it will end. Mamaya gabi na, bukas umaga ulit. So everything in this world is temporary. Wala tayong madadala. Kaya namang meron tayo ngayon, i-enjoy natin. Love the Lord your God so that you can do what Jesus said. Love the Lord your God. Enjoy your health sa pagsiserve sa Panginoon. No? Love the Lord your God more than anything else. Love the Lord your God more than money. But enjoy the money, of course. Mga kapatid, kailangan natin yan. Hindi pwedeng wala eh. Paano makakain sa Jollibee kung wala kang pera? Paano madadala yung mga anak mo kung wala kang pera? Wala natin. Pero in conclusion mga kapatid, sa ating buhay, ang laging meaning ng buhay natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo pa'y magbukas mga kapatid. Let's close. Let's bow down our heads. Close our eyes. Father, we thank you, Lord, once again. Nakasama namin kayo, Lord. As you said in Matthew 18:20, for where 2 or 3 gather in your name, you are in the midst of them, and we are more than 2, Lord. And pinag-uusapan namin ang inyong kabutihan, ang inyong kapatawaran. Thank you, Lord, sa inyong pag-ibig. And thank you rin, Lord, sa minsan pagtutulong niyo sa amin, pagkakaroon namin ng karamdaman to remind us that we need to stay with you, Father. That we need you always. Sapagkat kaya kami nandito is to serve you. Thank you, God. Kasi minsan nakakalimutan ka namin na mas pinapahalagahan namin ang mga material. Mas minsan pinahalaga namin ang pera. Patawad, Lord. At nawa po, Panginoon, bigyan niyo kami ng patuloy, na kagalakan, na mas unahin kayo at mahalin. Sapagkat meron kayong pangako sa Matthew 6:33 na unahin kayo at ilalagdag niyo lang. Salamat, Lord, hindi niyo kami pinagkukulang. Salamat, Panginoon, dahil taglay namin ang hininga.
Meron kami magandang kalusugan at kalakasan. At aking pong dalangin, Lord, ang aking mga kapatid na may mga karamdaman sa ngayon. Please, Lord, extend your hand. Touch them, Father. And let them heal, Lord. Nagtuluyan silang gumaling sa kanilang mga karamdaman. I pray, God, sa aking kapatid na hirap makatulog. Tulungan niyo siya, Panginoon, na maiwasan niya na ang gamot. At makatulog siya, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong presensya. Sa pamamagitan ng kapayapaan galing sa inyo. Salamat, Lord, sapagkat lagi kayong nandyan, nagre-remind sa amin na kailangan namin kayo. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid na may problema sa pinansyal, na magkaroon sila ng desire, Panginoon, unahin kayo. Nag-give, ibigay ang aming ikapo ng higit, at kayo na ang bahala, Panginoon, mag-bless sa bawat isa. Bigyan niyo ng trabaho, Lord, ang mga walang trabaho. Pagpalangin niyo ang mga company na kanilang pinagtatrabahuan para patuloy na maging channel of blessing sila, Panginoon, ng iglesyang ito na napakasipag mangaral ng inyong salita. Napakasipag bumiyahe para, Panginoon, abutin ang marami naming kababayan, bundok man o syudad, walang pili-pili. Salamat, Lord, sapagkat naging magkakatuwang kami, Panginoon, sa inyo pong gawain. Patuloy niyong i-bless ang church na ito, Panginoon. Ang pamunuan sa pamumuno po ni Bishop Presi Naigan, sa pamumuno ni Pastor Kankan, nila Brother Jan, at ng iba pang mga pastor. Aking dalangin ang patuloy na paglago nila na lalo pang lumalim sa pagkilala at paglilingkod sa inyo. At hindi lang po itong church na ito, kundi ang lahat po ng extension ng mga istasyon na ang kanilang mga mission point, Panginoon. I-bless niyo silang patuloy. Patuloy ngayong gumamit ng maraming kapatiran namin na pinagpala niyo financially, na maging channel of blessing sila, Panginoon. Continue to expand their territory, O God, para marami po sila maabot. Salamat, Lord. At dalangin po namin sa araw na ito na patuloy niyo kami samahan, Lord, hanggang sa pagtatapos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang napakagandang salita. Kaya po natin tumayo at atin pong idoon ang ating kamay sa ating kapatid sa kanan. Ipag-pray natin siya, pag-pray natin siya at nawa ang salita ng Diyos na ating narinig ay maging buhay sa kanyang buhay. Gamitin lang po siya sa ministry siya ay malaki lang. Sa oras na ito po Diyos, bless Marisa and J.R. and Baby. Sayo po sila sa karamdaman at sa lagi sa kanila pasinasaya. Salamat po. Salamat po sa mga thank you, Lord. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa kaya sa Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming narinig at alam po namin sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ito po, Panginoon, ay magiging buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, sa aming pagsumagaling pag-iwahiwalay, dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy po kami samahan ng pagmulahan. And once again, Lord, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Baby